umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Pero bago po tayo pumunta sa mga main topic po natin, sana wag po nating kalimutan na suportahan po ito mga kandidato natin mga kababayan sa pagkasenador sa darating na Mayo 12. Dahil alam naman po natin na ito po mga kandidatong ito, yung mga kandidato na nakikita po natin na susuportahan ang gobyerno ni PBBM para paglingkuran ng patas at tama ang mga kababayang Pilipino po natin. So sana suportahan po natin mga kababayan, eto po mga kandidato nating ito sa Mayo 12. Ano po at anyway, mga kababayan, eto, meron tayong nakitang balita na kung saan mga kababayan, eto daw pong si Duterte, babalik na ng Pilipinas. Ngayong araw, ano bang petsa ngayon? Bukas pala. 11 mga kababayan, kasi ngayon, Agis. So eto daw pong si Duterte mga kababayan, ayon po dito sa Politico X, yan po yung ating source. Sabi po dyan mga kababayan, wait lang, siguro ilipat na lang natin dito, yan. Sabi po dito mga kababayan, amid arrest rumors, Duterte reportedly set to return to PH or Pilipinas or Philippines on March 11. Nakatakdang bumalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Hong Kong sa Marso 11 o March 11. Napag-alaman ng Politico sa kabila ng espekulasyon na maaaring sumilong siya sa China. Kasunod ng mga ulat ng umanay warrant of arrest ng International Criminal Court or etong ICC. Sinabi ng source na babalik nga si Duterte sa Pilipinas mga kababayan. Sabi pa dito, si Duterte ay nasa Hong Kong mula noong Marso 7, noong Linggo. March 9, pinangunahan niya ang isang Thanksgiving event sa Wang Chai na dinaluhan ng kanyang mga taga-suporta, pati na rin ang kanyang anak na babae na si Vice Presidente Sara Duterte. Dumalo rin ang mga pangunahing miyembro ng PDP laban kabilang sina Senator Bongo at Robin Padilla sa pagtugon sa mga aligaw-ngaw. Ito daw, ng kanyang nalalapit na pag-aresto, ginamit ni Duterte ang kanyang talumpati sa kaganapan upang ipagtanggol ang kanyang kontrobersyal na digmaan laban po sa ipinagbabawal na bato. Sa isa sa mga pangunahing dahilan ng pagsisiyasat ng ICC sa kanyang administrasyon. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ito daw, sa totoo lang, ang balita ko, nabalitaan daw ni Duterte, ang balita ko may warrant daw ako sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga PI na yan, Duterte said. Ano man ang kasalanan ko, ginawa ko yon para magkaroon ng konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng mga Pilipino. Yan po yung sinabi mga kababayan ni Duterte dun po sa kanyang talumpati. So ngayon mga kababayan, di ba sinasabi nila fake news daw? Fake news daw yung inisplok mga kababayan ng Rappler at saka po ng People's Tonight or ng Pilipinas Tonight. Mga kababayan, ngayon kasi ang sa atin, o sige pagpalagay natin mga kababayan, sinasabi nila fake news, okay yan, maging kampante sila. Walang problema maging kampante sila mga kababayan. Pero hindi pa rin may aalis na may kailangan panagutan si dating Pangulong Duterte. Mas maganda nga yun mga kababayan maging kampante sila at isipin nila na walang arrest warrant na lalabas or inilabas or lalabas dito po sa ICC. Maganda yan. Maging kampante sila at wag nilang isipin na may arrest warrant po talaga. Mas maganda yan mga kababayan kasi unang-una, the more na nagiging kampante sila, hindi nila namamalayan, baka magulat na lang sila isang araw or sa mga susunod na araw, inaaresto na etong si Duterte ng ating mga law enforcer. Kaya nga mga kababayan, ito lang yung payo natin doon sa mga vlogger ni Digong. Maganda yan, ipagtanggol nyo ng ipagtanggol si Duterte at palabasin ninyo na wala talagang dapat alalahanin etong si Digong sa issue ng ICC. Ano po, kumbaga, ipaunawa nyo din sa mga taga-suporta ninyo na wala talagang dapat panagutan si Duterte sa ICC. Maging kampante kayo. Mas maganda yan, mga kababayan. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, maliwanag naman daw, ayon daw po sa nasagap na balita ng Politico X mga kababayan, uuwi daw po bukas si dating Pangulong Duterte sa kabila ng mga alingaw na meron daw pong inilabas na arrest warrant, eto daw pong ICC. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin. Kung titingnan ninyo, di ba kayo nagtataka? Especially dyan po sa airport ng Davao, sobrang dami po mga kababayan, di umano
na mga nakapwesto na dyan na mga SWAT. And then mga kababayan, yung ating mga kapulisan naandyan na rin po. Dahil kung titingnan po natin, ito lumabas na balita galing po sa PH Defense Community. Sabi po dito mga kababayan, eto daw, inilipat ko na lang dito. Nakita umano ang presensya ng mga pulis at SWAT sa Davao International Airport. Ayon sa PNP Davao, ay ginagaya lamang nila ang isang routine simulation exercise. Ito sa gitna ng mga balitang naglabas na ng warrant of arrest ang ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyang nasa China si PRRD or former President Rodrigo Duterte. Dumalo sa isang Thanksgiving event sa Hong Kong. Makikipagtulungan kaya ang Administrasyong Marcos sa ICC at aarestuhin ang kanyang karibal sa politika na si former President Rodrigo Duterte sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Sa Davao International Airport, I have seen this somewhere, dapat din ba nating palitan ng Davao International Airport sa Rodrigo Roa International Airport? Yan po yung sabi dito mga kababayan. Kasi nga may kumakalat din na video, eto pakita ko sa inyo may kumakalat din kasi mga kababayan ng mga video sa social media na kung saan abalang-abala yung ating mga law enforcer, mga kababayan, at yung iba mga nakabattle gear pa dyan po sa may Davao International Airport. Ito, panoorin po natin. Ayan ako, titingnan ninyo. Kay mga katropa, sumuali ang kasikas nato din hisul mismo sa Davao International Airport nga orasa. So pipila ka mga sakop sa tuang kapulisan ang naalinhi, bitbit ang ilahang. Kasi sa totoo lang mga kababayan alam nyo ba, sinasabi ng mga DD-shit na wala daw arrest warrant sa etong si Duterte mga kababayan sa kahit na anong hukuman. Sinasabi po nila wala daw dapat ikatakot yung mga taga-suporta ni Digong kasi wala daw pong arrest warrant. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo noong nakaraang araw, di ba sinasabi ni Panelo, magpapapaniwala kayo dyan, wala namang arrest warrant si dating Pangulong Duterte o kahit nga dito sa Pinas, walang dapat ikatakot yung mga DD-shit kasi wala daw arrest warrant etong si Digong. Pero mga kababayan, tila nagkamali po ata etong si Harry Roque at hindi niya man lang kinausap etong si Panelo. Diba sinasabi ni Panelo, wala daw dapat ikatakot yung mga DD-shit kasi nga wala naman daw pong arrest warrant etong si Duterte. Pero mga kababayan, may inisplok etong si Harry Roque. Mamaya babasahin po natin. Battle gear, mga katropa. So pipila ka mga sakop sa tuang kapulisan ang naadin karuning tagna sa kagabhio na niini nga mga orasa. Pero mga kababayan kung ano man ang dahilan ng ating mga kapulisan dito, dahil alam naman po natin, ito opinion ko lang personal mga kababayan, alam naman po natin mga kababayan na malapit na yung eleksyon. Mayo 12, maghahalal na po ulit tayo ng mga bagong senador, mga bagong congressman mga kababayan. So natural lang, sa isang lungsod, sa isang lugar na mayroong mga checkpoint, na mayroong mga kapulisan mga kababayan na nagro-ronda at nagbabantay, especially lalo na sa mga sakayan po natin katulad dito mga Davao International Airport mga kababayan. So kung maraming pulis dyan, kung ano man yung dahilan nila mga kababayan, especially kung ito ay may kinalaman dun sa mga lumabas na arrest warrant di umano ni dating Pangulong Duterte, mas maganda mga kababayan. Pero kung ito ay may kinalaman mga kababayan dun sa ginagawa nilang pagbabantay ng seguridad ng mga Davaoenyo at ng mga kababayang Pilipino po natin, napakaganda din naman. Pero ang mahalaga dito mga kababayan, yung ating mga kapulisan ay nagtatrabaho at kita nyo kahit hating gabi na, ginagampanan pa rin po nila yung kanilang trabaho taliwas dun sa mga sinasabi nitong Sinabanat Bay. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, abalang-abala yung ating mga kapulisan sa pagbabantay mga kababayan dito sa International Airport. Kung ano man po yung dahilan, kung bakit abalang-abala sila dito at mga nakabattle gear pa yung iba mga kababayan, malalaman naman po natin yan siguro mamayang umaga o
kinabukasan mga kababayan, lalo na kapag bumalik na ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga sinasabi na eto daw pong si Digong mga kababayan ay babalik na ng Pilipinas bukas, March 11. So abangan po natin kung ano po yung magiging balita hingil po dyan. Pero kung titingnan nyo din mga kababayan, di ba galit na galit yung mga DD-shit dito mga kababayan kay Secretary ng PCO, Ruiz. Kasi nga nagbitaw etong si Secretary ng PCO, Ruiz mga kababayan, na kung ano man yung mangyari, let's say kung talagang may inilabas na arrest warrant itong ICC at idinaan sa Interpol, handa naman ang gobyerno ni PBBM na makipagtulungan dito sa Interpol. Kasi alam naman po natin mga kababayan, bagamat hindi tayo member ng ICC, member po tayo ng Interpol at may pananagutan po tayo at may obligasyon tayo at responsibilidad dito po sa Interpol. So ngayon, kung totoo man na may lumabas na arrest warrant mga kababayan at ibibigay, isi-serve, i-implement dito kay Duterte, karapatan natin, nagampanan yung obligasyon natin dito po sa Interpol mga kababayan, lalo na kung papadaanin ng ICC yung arrest warrant dito po sa Interpol. So ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito sa News 5, basahin po natin, eto daw, usap-usapan ng inilabas umano ng International Criminal Court ICC ang arrest warrant para kay dating Pangulo Rodrigo Duterte kaugnay ng posibleng crimes against humanity sa pagpapatupad niya ng pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ayon sa Malacanang, wala pa itong natatanggap na opisyal na impormasyon pero mga kababayan, na ito pakinggan nyo pero handa raw ang administrasyon sa anumang sitwasyon at tutulong sa international police organization or etong Interpol mga kababayan kung ipadaraan dito ng ICC ang arrest warrant laban kay Duterte. Sabi pa dito, ayon sa Human Rights Group, nasa 30,000 na katao kabilang ang mga bata ang mga naitumba sa panahon po ng pakikipaglaban ni Digong sa ipinagbabawal na bato. So kahit sabihin ng mga DD-shit mga kababayan na fake news daw, wala daw katotohanan, yung inisplok ng Rappler at yung inilabas ng People's Tonight na balita, mga kababayan, maganda yan. Bakit? Kasi ipinapakita nila na kampante sila sa issue pong ito. At baka magulat na lang sila isang araw mga kababayan sa sobrang pagiging kampante nila, magulat na lang sila sa isang rally, pinupusasa na at inaaresto na etong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, maganda yung ginagawa nila, yung kampo ni Digong na kampante sila. Maganda yan mga kababayan, dahil sabi ko nga po sa inyo, lahat ng bagay nagbabago. Yung sinasabi nila na ngayon wala, wag paniwalaan yung ICC, walang jurisdiction ng ICC dito sa ating bansa, o ditingnan natin mga kababayan. Pero ngayon, sinasabi daw ng gobyerno ni PBBM na wala pa daw pong natatanggap na arrest warrant galing daw po sa ICC mga kababayan. So ngayon, ituloy po natin yan dito. Kung titingnan nyo, nagsalita din etong si Guevara. Etong si Minardo Guevara. Sabi niya kasi dito mga kababayan, basahin muna natin yung balita galing po sa News 5. Eto daw, tulad ng Malacanang, wala pang natatanggap ang Office of the Solicitor General na notice mula sa International Criminal Court ICC ukol sa arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw ito ni Solicitor General Minardo Guevara matapos ang usap-usapan ngayong linggo, March 9, na inilabas na ito ng ICC para madakip si Duterte kaugnay ng crimes against humanity sa kanyang marahas na pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Kasalukuyang nasa Hong Kong si Duterte na inalis ang Pilipinas sa ICC noong 2018 para sa campaign rally ng Partido Demokratiko Pilipino laban hindi rin kasali ang Hong Kong sa ICC mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, ito yung pagkakasabi mga kababayan ni Minardo Guevara. We have not received any notice or communication from the ICC, International Criminal Court. Regarding this matter, our DFA, Department of Foreign Affairs, is the official entry point for any such notice or communication as a matter of diplomatic courtesy mga kababayan. Yan po yung pagkakasabi ni Minardo Guevara. Pero kung titingnan nyo mga kababayan,
ito naman yung lagi nating sinasabi dito eh. Kahit naman kagabi, nung tinatalakay natin yung balita, buhat nga nung pumutok yon, di ba sinasabi natin mga kababayan, na confidential. Confidential dapat yung pagpapalabas ng arrest warrant. Bigla nga lang kasing may nag-sploke or bigla nga lang kasi mga kababayan na may nagpaputok sa media nung issue pong yon. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, confidential po yung pagpapalabas ng arrest warrant. Ang problema kasi mga kababayan, pumutok na po, kumalat na po yan sa social media at natalakay na, napansin na nating mga vlogger. So ngayon kung titingnan po mga kababayan, malaki din ang posibilidad, sabi ko nga po sa inyo, 95% na totoo yung sinasabi ng Rappler. Bakit mga kababayan? Kasi 2 weeks ago, nakarating na po kay dating Pangulong Duterte, naitimbre na daw mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte, yung balita na may warrant of arrest siya. Ano po, naitimbre na sa madalit salita. So kung titingnan nyo mga kababayan, malaki talaga ang posibilidad na may katotohanan yung inilabas po ng Rappler. Ang problema nga lang kasi mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kapag ka may lumalabas na ganyan na arrest warrant, dapat po yan confidential. So ngayon, naalarma etong grupo ni Digong mga kababayan at kahit nga si dating Pangulong Duterte, mismong sinasabi niya na kahit noon pa man ay hinahabol na siya ng ICC. Kaya siguro mga kababayan, since nakarating na nga sa kanya yung balita, expected na niya na anytime pwedeng lumabas yung arrest warrant galing po sa ICC. So ngayon kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, sinasabi po dito ni Guevara, alam niyo naman si Minardo Guevara mga kababayan, kung matatandaan nyo yung panawagan ni former Senator Trillanes. So kayo na yung bahala mag-analyze. Ano po, so ngayon, ang sabi niya dito, wala pa daw silang natatanggap. Na kahit na ano pa man, mga kababayan, o kahit pakikipag-usap sa ICC, wala pa daw po. Pero kung sakasakali daw mga kababayan na may arrest warrant na nga, ang may karapatan daw po na makipag-usap dyan mga kababayan ay walang iba kung hindi etong DFA, etong Department of Foreign Affairs mga kababayan. So maliwanag naman yung sinasabi dito ni Guevara.